guys! It's me again, Doc Jean, and in this video, papakita ko sa inyo kung paano kami nagpunta from Macau to Hong Kong, and also pagdating natin ng Hong Kong, quick room tour ko lang kayo dun sa nabook naming hotel. Ayan yung mga pwede kayong magbayad or kumuha ng ticket dito sa mga machines. And kagaya ng ginawa namin, diretso kami dito sa counter. Meron din kasing counter. Ayan. And yung pamasahe ay 65 MOP. Ayun din pala, madami rin. Pwede kang magbayad through MPay, Octopus Card, and Alipay or GCash. See you in Hong Kong. Ito yung bus na sinakyan namin from Macau to Hong Kong. And travel time is only around 30 minutes. So, napakabilis lang ng biyahe. Actually, guys, pwede naman kayong mag-ferry if you want. Pero yung ferry kasi mas matagal, 1 hour, and mas mahal din siya. Mas mura to, itong mag-bus. Welcome to Hong Kong. Upon arrival in Hong Kong, meron din ditong security check, parang airport lang din. And afterwards, lalabas naman tayo para mag-bus tayo papunta dun sa ating hotel. And guys, ang sasakyan natin ay A21 din. This is the same bus din na sinasakyan natin from airport na papunta sa Kowloon or dun sa Hong Kong Central. Ang pamasahe dito sa bus ay almost the same lang din if coming from the airport, mga around nasa $34 lang din. And ang swerte namin kasi hindi crowded yung bus. Kita nyo naman ang dami pang space para dun sa mga maleta. Ang hotel nga pala namin ay located in Kowloon. It's along Nathan Road and bababa kami sa Yau Ma Tei Station. Hotel. Ayan siya. Taas sa hotel. Masyado siyang mataas, guys. Hindi ko na mapakita sa inyo. Basta ayan siya. Ayan. And ang ganda kasi andito lang siya sa tapat ng bus stop. Yan o. Galing. Nathan Road ito, guys, dito sa tapat ng hotel namin. Ayan. Nag-Google Maps lang sila. Tapos may katabi din siyang money exchange, currency exchange. Tapos meron ding ito parang sari-sari store. Akyat na tayo sa taas and pagpasensyahan nyo na yung quick room tour ko and nakapag-check-in na rin nga pala kami prior, guys. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo makalat yung aming kwarto. We stayed in the 11th floor. Ayan yung room namin, 1105. And eto, pagbukas ng pinto, eto na yung makikita nyo. Again, guys, pagpasensyahan nyo na yung kalat namin. Ang importante, mapakita ko sa inyo, ma-room tour ko kayo para just in case gusto nyo rin dito, which, by the way, I highly recommend,
happy ako dito guys. And kung tatanungin nyo ako kung babalik ba ako dito, uulit ako? Yes, uulit talaga ako dito kasi very strategic yung location niya. At well, syempre hindi naman siya perfect. Meron din siyang mga, alam mo yon, mga pagkukulang as a hotel. Pero syempre, depende naman kasi yun sa budget nyo. And isa sa mga cons ng hotel na to ay, ayan, nakikita nyo naman yung cramped space, diba? Limited talaga ang space natin dito sa Hong Kong. Kahit naman sa ang hotel. Pero actually, kung ikukumpara mo naman sa ibang budget hotels, okay na ako rito. Masayang-masaya na ako rito. Yung iba kasi, mga maliit na bagay lang na pwede nang hindi ko napansinin. Like, ayan, tingnan nyo naman yung maleta ko, dyan ko na lang nilagay. Tapos, eto pa, baka magulat kayo dito sa banyo natin, ha? Ito yung toilet natin. Maganda naman siya actually, kaya lang talagang sobrang cramped talaga yung space niya. Meron naman siyang the usual amenities na nakikita natin sa mga hotels, like meron namang towels, meron namang shampoo, merong mga free toiletries, etc. Yun nga lang, medyo talagang yung space talaga ang major issue, pero sabi ko nga sa inyo, sa ibang hotel din naman ganun, so okay lang, napapagtiyagaan naman natin. Ang importante, meron tayong hot and cold shower, tapos everyday din, nagpapalit din naman sila ng mga fresh towels, tapos yung basura or yung trash, lagi naman nilang tinatanggal talaga yon everyday. So again, ito yung ating room. Meron din nga pala kaming TV, and also meron tayong malaking mirror doon, malapit sa pinto, at saka doon sa malapit din sa closet natin. Of course, hindi tayo pwedeng walang mini fridge kasi nga may kasama nga tayong baby. So, isa yan sa mga requirements ko. Non-negotiables ko yan. Kailangan meron tayong mini ref. Yun nga lang guys, wala tayong sink or lababo kagaya dun sa hotel natin sa Macau. Kaya yung manugang ko yan, medyo hirap na hirap siyang mag-prepare ng mga gatas ni baby. Pero syempre, just like any other hotels, meron din naman tayong electric kettle, meron tayong mga cups, meron din tayong hair dryer, meron din tayong mga ganun. Pagpasensyahan nyo na guys, itong kalat ng table namin ha. And also, meron din nga pala tayong mga socket dito. At, ayan yung ating view dun sa ating window. Ang makikita natin dito guys, mga building. And, ito yun ha. Nathan Road ito guys ha. Baka hindi ko pa nasabi. Nathan Road yung view natin dito. So again, this is our room. At muntik ko na makalimutan, meron din nga pala kaming sofa bed. Ayan. Pero, hindi na namin siya nilatag kasi masikip na. Stretch up high like a tree. Stretch up high with me. Now you're gonna find someone's tummy to tickle. If you're ready for music, tickle a tummy, tickle a tummy, tickle a tummy. If you're ready for music. Ito mas mauuna to. Mauna na ako? Bye-bye, LA. G. Bye. Bye. Ayan. So, nakita nyo naman, may dalawang elevator dito sa Casa Hotel. And sa ngayon, wala kaming kasabay. It's almost 10:30. Kagabi, madaming tao. So, pag naging busy siguro yung time, baka may pila, pero never pa namin na-experience na mahaba ang pila. Oh, mainit na. Dito muna tayo, maghintay. Ito yung ground floor or yung kapag pagpasok mo sa loob, ito siya. Parang area lang siya na meron lang siyang hagdanan, tapos may dalawang elevator doon. Yung reception, nasa first floor. Iba yung ground floor pala guys. Iba yung ground floor sa first floor.
Bale, meron pang pag-akyat mo rito, di ba, may stairs, tapos first floor to, and then yung susunod na floor, ay hindi, ground floor to, tapos yung susunod na floor is the first floor, nandun yung reception. And meron din silang parang elevator dito na pang luggage, ayan o. Kasi nga, di ba, alanganin to, may maliit na stairs dito. So, pero hindi pa namin na-try to. Binuhat pa rin namin yung mga luggage namin misang gabi. Pero I think for luggages ito. Wait natin sina Ice dito. And hindi pa kami nakakapag-breakfast. Mag-breakfast daw kami sa Jollibee. Malapit lang yung Jollibee dito. Oh, di ba guys, ang ganda ng hotel namin at ang pinakagusto ko nga dito yung accessibility niya eh. So, sa totoo lang, mapapatawad ko na siya dun sa mga shortcomings niya. Mapapatawad. At nabook ko nga pala dun sa Klook. So, kayo din, kung interested kayo, pwede nyo rin siyang i-book sa Klook at pwede nyo gamitin yung promo code ko, that's Docjeans Travels Klook, for additional 5% off. Maganda yung area namin dito. Diba? Kita nyo naman ang daming bus stop. Ang daming establishment. May McDonald's. Aside from McDonald's, meron din Yoshinoya. Kaya ako talaga sobrang gusto tong hotel namin is because of the location. Grabe talaga guys. Sobrang lapit niya talaga sa mga bus station, sa subway, sa mga restaurant, bilihan ng kung ano-ano. Grabe, perfect talaga siya when it comes to location. Actual, syempre dito sa Nathan Road, ang daming mga ganito talaga. Kahit saan kaya pumunta or saan kang mag-hotel dito. Basta nandito ka, malapit ka sa Nathan Road. Maraming mga pilihan ng kung ano-ano. Dito. Yan tayo dati. Diyan kami dati. Nung nag-stay kami 2 years ago. Diyan kami nag-elevator sa Yaumati Station na yan, yung exit na yan. Pero dito tayo sa Jollibee. Jollibee. May mga ano rin pala dito. Yung apo ko alam na yung Jollibee. Pwede rin naman din order eh. Tsaka Tagalog naman dito, okay lang yun. Magkakaintindihan kayo. Ito na ho, ito. Muna tayo dito. Okay, Jollibee. Nakita niyo si Jollibee na kilala niya, no? Ay, ako ba nag-a-accept? Sabi ko ba? Si Sir, dito sa nga Pilipino, ham and egg croissant. Ay, bakit ano na ba ito? Corned beef breakfast. Ay, meron din. 30. Ayun. Ang ordering ko ay yung BR3 corned beef breakfast, 39. Meron din siyang ham and egg croissant. Pero kasi
ano siya, baka masyadong light yung Ham and Egg Croissant. Pero mukhang okay siya. Parang gusto ko rin siya i-try. Pero ngayon, ang bibilin ko ay yung corned beef breakfast. 39 HK. Ano na kayo? I'm your game, $61. Ma'am, ikaw. Thank you. Meron! May Jollibee na sa pagdating Pilipinas, Jollibee ulit. Hindi dry yung chicken. Ba't ka lang nagtubis chicken? Dito mo kayo. So this is our breakfast. That's corned beef. This time, bread naman, hindi rice. Kasi nung unang punta ko dito sa Jollibee sa Yamate, yun ang in-order ko, corned beef na mayroong rice. Pero ngayon, bread ang pinili ko. Pero syempre, hindi naman tayo magpapakasosyal dito. Hindi porke croissant yung bread na binigay sa atin ay magpapakasosyal tayo. Syempre, ipapalaman natin yung corned beef doon sa loob ng tinapay. Ganon talaga, di ba? Oy, may nainggit. Sabihin mo sa akin hindi ka natakam dito kung paano ko kinain tong corned beef. At hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Thank you sa pagsama sa amin from Macau to Hong Kong hanggang sa room tour natin hanggang dito sa Jollibee. If you like this video, I hope you give it a thumbs up, share it with your friends, mag-comment ka kung gusto mo rin, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, I hope you consider subscribing. Thank you for watching. Maraming salamat. Paalam!